Billionaire's Lost Son. Habang naglalakad si Marco Villacruz, isang bilyonaryo, matangkad at gwapo, sa isang mall kasama ang kanyang sekretary na si Philip at bodyguards, bigla siyang nabangga ng isang batang lalaki na may dalang ice cream. Tumapon ang ice cream sa mamahaling suit ni Marco. Sorry po, Tito. Hindi ko po sinasadya. Yumuko ito habang nagtama ang kanilang mga mata. Napansin ni Philip ang malaking pagkakahawig ng bata kay Marco. Sir, kamukha niyo po ang bata. Medyo nagulat si Marco, ngunit agad siyang yumuko upang magtanong. Ilang taon ka na, iho? Anong pangalan mo? 5 years old po. Ako po si RJ. Sagot ng bata at inosenteng umiti. Nasaan ang parents mo? Biglang nalungkot ang mukha ni RJ. Wala na po akong daddy. Si mommy na lang po ang meron ako. Bago pa makapagtanong pa si Marco, isang babae ang lumapit at agad na yumuko bilang paghingi ng paumanhin. Pasensya na po sa abala, Sir RJ, come here. Ngunit hindi mapigilan ni Marco na titigan si Nicole, may kung anong pamilyar sa kanya. Parang kilala kita. Nagkita na ba tayo? Nanlamig si Nicole. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang nakaraan. Sa isang tahimik na kwarto, bumabalik sa alaala ni Nicole ang gabing nagbago ng lahat. 6 na taon na ang nakalipas, isang one-night stand na hindi niya inakalang mag-iiwan ng napakalalim na marka sa kanyang buhay. Pagising niya kinaumagahan, wala na ang lalaki. Ang tanging naiwan ay isang sulat na may maikling mensahe. Pasensya na. Kailangan kong umalis. Ingat ka. Marco. Napahawak si Nicole sa papel, pilit na inuunawa ang mga salitang nag-iwan ng napakaraming tanong sa kanyang isipan. Pagkalipas ng ilang linggo, nalaman niyang buntis siya. Sa halip na kasiyahan, takot at pagkalito ang bumalot sa kanya. Nang malaman ng kanyang pamilya ang tungkol dito, itinakwil siya. Ang mga salitang binitiwan ng kanyang ama ay bumalot sa kanyang isipan hanggang ngayon. Pinalaki kita ng maayos, Nicole. Pero anong ginawa mo? Wala kang kwentang anak. Papa, patawad po. Wala akong intensyong saktan kayo. Hindi ka na namin kilala. Lumayas ka na dito. Bitbit ang kanyang sugatang puso, walang natirang pagpipilian si Nicole. Mabuti na lang at nariyan si Richard, ang matalik niyang kaibigan. Hindi siya pinabayaan nito. Hindi ka nag-isa, Nicole. Pupunta tayo sa ibang bansa, magsisimula tayo ng panibagong buhay. Kakayanin natin ito. Sa kabila ng sakit at pangulila, nagdesisyon siyang iwan ang lahat. Sa tulong ni Richard, lumipad sila patungong Canada at doon niya sinimulang buuin muli ang kanyang buhay. Ngunit ngayon, matapos ang 6 na taon, bumalik siya sa Pilipinas. Hindi para sa sarili, kundi para gampanan ang huling hiling ng kanyang ina. Mama, nandito na ako. Alam kong matagal kitang iniwasan, pero patawarin mo ako. Sa harap ng puntod ng kanyang ina, tumulo ang luha ni Nicole. Bagamat puno ng hinanakit, pilit niyang tinatanggap ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ngunit isang bagay ang nananatiling nakatago sa kanyang puso, ang lalaki sa gabing iyon. Hindi niya inaasahang ang pagbabalik niya sa Pilipinas ay maglalapit muli sa kanila. Bumalik siya sa kasalukuyan. Umiling siya at pinilit ngumiti. Baka po nagkakamali lang kayo. Hindi po tayo magkakilala. Paumanhin ulit. Hinawakan niya ang kamay ni RJ at nagmadaling umalis. Ngunit si Marco, na tila nabitin sa mga sagot, ay bumaling kay Philip. Philip, alamin mo kung sino siya. Gusto ko lahat ng impormasyon sa lalong madaling panahon. Yes, sir. 2 araw ang lumipas at sa isang restaurant, hindi sinasadyang nakita ulit ni Marco si Nicole. Nasa kabilang mesa siya at may kausap na matandang lalaki. Agad na naging alerto si Marco at lihim na pinakinggan ang usapan nila. Nicole, kailangan ko ng pera para sa kapatid mong ikakasal. Wala akong maibibigay sa'yo, Papa. Alam niyo naman nakakabalik ko lang at wala pa akong trabaho. Kailangan kong buhayin si RJ. Nag-aaral na siya at kailangan din niyang magpagamot.
Wala ka talagang kwenta at utang na loob. Dapat ay hindi ka na bumalik at nagpakita pa. Kung ano-ano pa ang sinabi ng kanyang tatay bago ito tumayo at umalis. Napaluha si Nicole habang nakatingin sa labas. Agad na lumapit si Marco matapos umalis ang matandang lalaki. Nicole, Nagulat si Nicole at nagpunas ng mga luha. Marco, anong ginagawa mo dito? kakatapos lang kasi ng meeting ko dito. Pasensya na, pero narinig ko ang pinag-usapan nyo. Tama ba ang narinig ko, may sakit si RJ? Yes. Minsan kasi bigla na lang siyang nahihimatay. Wala pa kaming sapat na pera para sa kumpletong check-up. Sasagutin ko lahat ng gastusin sa pagpapagamot ni RJ, at kung nahihirapan ka, may posisyon para sa'yo sa kumpanya ko. Naluha si Nicole sa kabaitan nito. Pagbalik ni Marco sa opisina, agad siyang sinalubong ni Philip na may dala ng impormasyon. Sir, ito na po ang impormasyon na hinihingi nyo. Siya po si Nicole de Vera. Siya pala ang babaeng matagal nyo nang pinapahanap. Tumigil si Marco na paangat ang tingin sa kanyang sekretary. Siya. Si Nicole. Yes, sir. Siya rin ang ina ng bata. Napuno ng emosyon si Marco. Hindi niya inaasahan na ang babaeng hinahanap niya ng 6 na taon ay narito na sa harap niya. Agad niyang kinuha ang telepono at tinawagan si Nicole. Nicole, pumunta ka sa opisina ko. Ngayon na. Bakit? Ano bang nangyari? Basta pumunta ka. Please. Agad niyang tinawagan si Nicole at pinapunta ito sa opisina. Pagpasok pa lang ng pinto, hindi na nagdalawang isip si Marco. Agad niyang niyakap si Nicole, ikinagulat nito. Teka, bakit mo ako niyakap? Ikaw ang babaeng matagal ko nang hinahanap at si RJ siya ang anak natin. Mangiyak-ngiyak si Nicole nang malaman niya ang lahat. Tama ang hinala niya na si Marco ang lalaking iyon at ama ni RJ. Ikaw ba talaga? Yes. Gagampanan ko ang pagiging asawa at ama. Mabubuo na ang pamilya natin. Hindi na kita pakakawalan. Hindi na kita hahayaan pang mawala sa buhay ko. Yihi. May daddy na ako. Masayang sabi ni RJ at nagyakap silang tatlo. Sa wakas, natagpuan nila ang isa't isa at nabuo ang kanilang pamilya. Isang bagong simula ang naghihintay sa kanilang tatlo.